Magandang gabi sa inyong lahat. Salamat sa pagkakataon. Kahit ano man ang mangyari, bumagyo, hindi bagyo, ano man ang mangyari, basta't nakatayo ka sa kapanawagan ng Lord, ligtas ka. Kaya inaasahan ko na tayong lahat na nanonood ay mag-join tayo sa pagsamba sa Diyos na buhay. At lalo na yung mga lumago na, ay huwag niyong hayaan na kayo ay mag-brown. Katulad ng leaves. Huwag niyong hayaan na mabawasan ang inyong affection sa Panginoon. Huwag sana tayo puro sa kasiyahan lang. Dito, kahit anong oras, bumagyo man o hindi, basta't kayo ay nananatili, sigurado kayong ligtas. Amen. Alright. Awitan natin ang Pilipinas. Pilipinas. Dakila ang pag-ibig na ipinadama sa ating mga Pilipino. Siya'y dapat na purihin. Pagkakataon, huwag palagpasin. Sa araw na ito, buhay ka pa. May magagawa ang Diyos sa iyo. Lahat tayo ay ibig niyang makasama. Awitin natin, papuring awit, pagkat siya'y nagmamahal sa ating lahat. Siya ay awitan, Lalong tumatagal, lalo kang lumalakas sa pagsamba sa Diyos na buhay. Sabihin mo sa katabi, buhay ko ay lumigaya, magmula siya'y makasama, kung kaya't aawitan siya tuwina. Suliranin ilulunasan, babaguhin kanyang lubusan, kung siya ay iyong pananaligan. nananalig ba tayo? Awitin natin, Kaya awitan natin siya kapag may pagkakataon. Huwag natin pagkat siya'y bigyan ng huling sa ating posisyon sa Lord. Unahin natin ang Diyos sapagat uunahin ka rin niya. pagkat siya'y dakilaan naman. Awitin natin, papuring awit, Pagpili lang po, pagkat siya'y pinili natin sambahin ang Diyos kapag may pagkakataon. papuring awit, pagkat siya'y dakilaan naman. Awitin natin, papuring awit, pagkat siya'y nagmamahal sa ating lahat. Siya ay awitan, papuring awit, pagkat siya'y dakilaan naman. Awitin natin, papuring awit, pagkat siya'y nagmamahal sa ating lahat. Siya ay awitan. Magandang gabi sa inyong lahat. Buhay pa po tayong lahat. At sa pagkakataong ito,
presensya ng Panginoon, kapag siya ay nandito sa mga nanampalataya, sigurado magpakita siya ngayong gabi. Panginoong Jesus, hangad ko lang laging mamalagi sa presensya mo. Sa pagtaas ng mga kamay ko, pagsuko ng buong buhay ko, hangad ko lang laging mamalagi sa presensya mo. Sa presensya mo, Panginoong Jesus, hangad ko lang lagi mamalagi sa presensya mo. Sa pagtaas ng mga kamay ko, pagsuko ng buong buhay ko, hangad ko lang lagi mamalagi
lagi sa presensya mo. Hangat ko lang lagi lagi sa presensya mo. Panginoon, maraming salamat. Ang presensya mo lang ay nandyan ang lahat. Kaya nga, sabi mo, huwag kaming tumigil sa pagpunta sa pagtitipon ng mga mananampalataya. Dahil doon, sa aming pagtitipon, ipapakita mo ang iyong sarili. At yun ang pinunta namin dito, sapagkat gusto namin ikaw makita, makilala ng lubusan, at nang kami ay lubusan na pagpapalain ng lahat ng inyong pangako. Dahil kayo ang Diyos ng pangako, ang salita niyo ay hindi magbabago. At kung kami ay tapat sa inyo, ganun din po kayo, tapat na tapat kayo dahil yan ang inyong karakter. Ngayong gabi, hayaan nyo Lord na mabigyan naman ng reward yung mga nandito. Kasi sabi nyo nga, you're the God of reward. Ang sino mang nagiging tapat sa iyo ay makaka-receive o makakatanggap ng inyong pangako sa araw na ito. Dahil ikaw ang Diyos na now, ikaw ang Diyos na ngayon. At patuloy kami nananalangin kahit anuman ang bagyo, anuman ang nangyayari sa aming Pilipinas, patuloy kaming naniniwala dahil ang kumpiyansa namin ay nasa inyong salita na hindi magbabago. Ngayong gabi, manalangin po kami sa aming bansa, sa lahat po ng mga Pilipino sa buong mundo na kung saan ang puso nila ay sa kanilang nasyon, na kayo ang nagkaloob ng nasyong ito upang dito kami mamuhay, dito kami iminulat ng inyong regalo na buhay sa munting nasyon ng Pilipinas. Maraming salamat, Panginoon, nang namulat ang aming mga mata, kami ay pinakitaan mo ng kabutihan. Kayo ay mabuti na Diyos. Kaya nga binigyan nyo kami ng nasyon na aming mahalin upang ito ay magbibigay din balik sa amin ng pagpapala. Pag pinagpala namin ang aming nasyon, kami ay pagpapalain balik ng aming nasyon. Kaya maraming salamat na ang aming President ay nandoon, ang kanyang katatagan na kahit na marami ang hindi gusto sa kanya, ang mahalaga, kayo ang naglagay sa kanya sa tungkulin bilang presidente ng buong Pilipinas. So, our duty is to pray for our President at ang kanyang mga leaders na namamahala na aming Pilipinas. Salamat sa gabay ninyo. Kaming lahat na mananampalataya ay humihingi ng inyong awa, grasya, at ang trono ninyo ay nakabukas at ibubuhos ninyo sa mga taong humihingi at tumatawag sa pangalang Jesucristo. Ito po ang aming dalangin at maraming salamat sa lahat ng mga sakuna na nangyayari sa aming bansa. Ay nandoon pa rin ang inyong pagpapakilala na kayo ang Diyos na nagpo-provide ng lahat ng kailangan namin. Kayo din ang Diyos na nagpo-protect sa mga tao mo. At kayo din ang Diyos na sumasagot sa aming mga panalangin. Dahil pinatutunayan mo na ikaw nga ang tunay na Diyos ng Pilipinas. Maraming salamat po. I-bless nyo ang aming bansa at sa mga tao, mga Pilipino na lahat ay naniniwala kay Jesucristo. Bigyan niyo po sila ng mga kababalaghan, milagro upang magkaroon pa ng paglapit ang mga tao sa inyo na tunay nga ang Diyos na namatay ngunit nabuhay na muli ang aming pag-asa. In Jesus' name we pray. Everybody say Amen.
Magandang gabi sa lahat at happy birthday kay Pastor Orlan. Dito ka Orlan at si Cassie IB. Magpasalamat kayo ng 3 minutes na dalawa. Bigyan ko kayo ng pagkakataon para mabigyan ng praise ang Diyos na may likha sa inyo, at kung ano man ang mga ginagawa niya sa buhay ninyo ay isang patutuo na ang Diyos ng VCF ay buhay. Sa mga leaders na wala po dito, sana malapit nang dumating ang Lord ay magbago tayo, hindi lamang tayo sa kasiyahan, kundi ito po ang pagsamba, ang gather natin ay sacrifice din ito para lang ipakita ang imahe ng Diyos sa BCF. Ngayon, kung nakita ko naman na parang kayo ay kung kailan nyo lang gusto, natural, hindi po natin mapakita ang tinatawag na glory or trabaho ng Diyos sa pamagitan ng unity natin. Kaya nga, kung hindi man kayo makapagsamba, di ba, may grupo kayo na nagsasamba, o kayo dyan, o yung mga grupo natin, yun ang ating trabaho. Ligtas na tayo. Kaya ligtas tayo, pero mangligtas tayo. Tama ba yun? Okay, palakpakan natin ang mag-asawang ito. Praise God. So, good evening sa lahat, lalo na sa mga viewers natin sa BCF Coronadal. Ako nagpapasalamat sa kahapon na ika-39th year birthday ko. Nagpapasalamat ako, of course, number 1, sa knowledge. Yun yung big blessing na binigay ni Lord, yung kaalaman, tsaka yung perseverance na kilalahin siya, tsaka yung ma-serve yung purpose niya. Ako nagpapasalamat talaga, yung number 1 na blessing sa akin, yung change life na binigay ng Lord. Kasi kami, yun din, katulad ng nasa mundo, nagkaroon din kami ng relasyon na mali, nagumpisa sa mali, which is live-in. But nagpapasalamat ako sa grasya ng Diyos because God is waiting always sa mga pinili niya. And I believe na depende na lang sa pag-respond natin. So ako nagpapasalamat through sa church na ginamit. Dito talaga ako hinubog ng Diyos kung paano magamit yung life ko para sa purpose niya. Kasi yun nga, nakita ko yung life ko dati na walang direksyon. Kasi isa din ako sa walang trabaho, tambay, umaasa na lang sa kapatid, sa bigay ng parents. But ayun nga, wala akong responsibility, tamad. But nung nagkaroon ako ng trabaho, responsibility sa church, doon ko na-value yung perseverance, yung paano mo i-work out yung binigay ng Diyos sa'yo para mapalapad yung responsibility mo. So ako nagpapasalamat kasi yung partner ko ngayon, isa na din sa katuwang ko sa trabaho ng gawain para sa simbahan. Inibin sa family ko, andyan din nagbaback up. So nagpapasalamat talaga ako sa kay Lord, lalo na sa mentor namin, na minsan hindi mo maintindihan kasi hindi ka ang level kasi ng mentor natin masyadong mataas. So yun nga yung push ng mentor namin is kailangan mo pa mag-go deep so that masabayan natin siya sa vision na binigay ng Lord. So ako nagpapasalamat talaga for the life, lalo na sa 39th year. Marami ng mga kabatch ko nawala dito, even mga dati dito nawala na kasi hindi na paggamit sa life sa life nila, hindi na pinagamit sa Diyos. So ako binigyan pa ako ng grasya ng Diyos para ma-serve yung purpose siya. So glory to God. Amen. Praise God, mabuhay, and good evening. Ako pinapasalamatan ko rin ang Panginoon for this life, especially sa life din po ng husband ko, because we praise God na binigyan kami ng chance na humawak ng ministry, lalo na sa Overcomer, because as all we know, hindi po kami naging mabuting ehemplo, lalo na sa praise team, sa mga kabataan na
tumitingin sa amin because nagpaanod kami sa lukso ng laman because of lust. And sumunod kami sa lust na pinita ni Satan sa amin para mahulog kami sa lahat ng responsibility na binigay ng Panginoon. But because meron kaming strong na backbone, which is si Pastora and ang Holy Spirit na nasa kanya, that's why nakabalik kami. Although yes, lahat sa atin every time na makorek is nag-back off, but kami we are so blessed enough na may mga corrections, but paano namin ma-stand yung correction na yun, but because meron kaming backbone, which is si Pastora, na in order for us na makastand firm. And pinapasalamatan din namin yung Home Sweet Home, lalo na sa leadership ni Ate Twinkle, na reminding us na there is no turning back anymore because lahat ng slumps, lahat ng dirt na try na namin, so all we have to do is follow na lang sa light ni Lord in order for us na hindi na masway from the left to the right. So glory to God and amen. All right, so happy birthday. I believe you had a good time last night. So salamat sa Panginoon. Nandito kayo. Sabihin mo nga sa katabi, alam mo, natutuwa ang Diyos dahil nandito ka. Nalulungkot naman ang Diyos sa mga wala. Siyempre, automatic yon. Ako po si Pastora Marlene na nagtatag ng 28 long years ng church na to. Harap-harapan, sinasabi ko sa inyo, habang buhay ako, ay hindi ko kayang tumalikod sa gathering, basta't sa Panginoon. Kaya kung hindi mag-attend ng mga birthdays, mga kung ano-anong mga puntahan, pero pagdating sa gathering, kasi sinabi ng Diyos na 2, 3 na naniniwala ba? Marami namang gathering, mga hindi naman believers yon. Doon ka sa naniniwala, kahit 2, 3 lang sila. Basta't naniniwala sila, sabi ng Lord, nandito siya. Gusto ko lang ipaalala sa mga leaders natin na siyempre, kanya itong ministry for the past 28 long years. Na-prove nyo na ba na kayo ay faithful? Ilang beses kayong wala lagi sa gathering, so hindi ko naman kayo masisi kasi may free will nga. Pero hindi natin pwedeng baguhin na sinabi ng Diyos, kapag totoo ka, sabi ni Pablo, nakikita ka lagi sa gathering. Palakpakan natin ang Lord. Alright, ngayong gabi, mag-pray muna tayo. Panginoon, bigyan niyo po ako ng kapangyarihan, puspusan niyo ako ng inyong banal na Espiritu upang ang salita mo na mula rito sa pulpitong ito, galing po sa inyo, fresh from your mouth, ay tuloy-tuloy ito sa live stream na kung saan titima sa puso ng mga nanonood at sumusubaybay sa inyong salita upang ito ay mangugat sa kanilang mga puso, lupa, ang ibig sabihin sa puso nila. Ito ay mangugat at ito ay tutubo at magbibigay ito ng bunga na kasiya-siya. Maraming salamat. Alam kong nakikinig ka at ako ay pinag-utusan mo upang ihayag ang inyong gusto na mangyari sa mga huling araw na to. It's between life and death, Lord, at alam ko kung gaano kahalaga ang gabing ito. Maring ito na ang last na gabi, hindi ko masabi, pero ang sabi ninyo, as soon as you believe, as much as you believe na I'm coming back so soon, soonest dyan ay talagang nandyan na ako. Maraming salamat po sa mga dreams na pinakita ninyo, sa mga pangitain, maging sa inyong salita na nagbibigay ng konfirmasyon na kayo ay darating ka anumang oras magmula ngayon. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng amen. Ang inyong pagsimba ngayon ay para dumikit kayo sa Lord. Tama ba? Hindi tayo makapagturo sa tao na sabihin nating dumikit kayo samantalang tayo naman ay hindi dikit.
Okay. So, hindi pa huli ang lahat. Maraming mga Kristiyano, nasa umpisa lang sila on fire. Pagdating sa malapit na lang, wala na, naanod na sila sa kanilang mga desisyon o pinagagawa. Sa akin, gusto kong i-impart sa inyo, sa ilang taon ko sa pananampalataya, pinaghahandaan ko ngayon sa edad namin na i-triple ko ang aking fire sa Panginoon habang ako'y tumatanda. Ano man ang mangyari, hindi ko babawasan ang fire ko dahil yun lang ang aking dala upang matagumpayan ko ang aking sa larangan ng aking pananampalataya. Sa grasya ng Panginoon, kailangan ko i-maintain yung tatlo na yan, na good health ako dahil kailangan ng Diyos ang aking katawan. Kailangan ng Diyos na mapakita niya. Kung 1998 nandyan ako sa harap ng BCF, hanggang ngayon nandyan ako sa harap ninyo. Yun po ang faithfulness na inaasahan ng Panginoon sa isang nagdadala ng salita ng Diyos. Wala choice nga eh. Kaya nga, sabi ko, hindi ko kayo masisi dahil may binigay ng Lord na free will sa inyo. Kung hanggang dyan na lamang kayo, pinili nyo yan. Pero ako, pinili ko na talagang hindi ako magbabago dahil ang Diyos ko ay totoong nagbabago sa akin. Na sa grasya niya, ay ginawa niya ang buhay ko na maging channel ng pagpapala. Since 1998 naman, kung hindi naman ako channel, wala kayo dito. Palakpakan natin ang Lord. Magta-Thanksgiving tayo sa Sabado, yung iba wala, baka doon na lang. So sana makarating tayo sa Thanksgiving sa Sabado. Baka mamayang gabi darating na ang Lord. Sabi ko nga, mga kapatid, buksan nyo ang inyong mga isipan. Bakit tayo nagkakaroon ng problema ngayon sa mga kabataan? Dahil mali ang ating pangunawa. Hanggang ngayon, naririnig ko sa inyo na nagsasakripisyo kayo sa koreksyon. Ganun ba? Ang koreksyon ay hindi sinasakripisyo. Reward yan sa iyo na ikaw ay makapunta sa promotion. Bakit? Parang hirap na hirap kayo sa koreksyon. Ibig sabihin, hindi po natin naintindihan. Katulad ng mga bata, kunting salita mo, sasabihin nilang galit ka, hindi ka naman nagalit. Nagsalita ka lang ng itama yung mali, ganun din sa matatanda. Kaya pala, ngayon hirap na rin yung ibang mga parents sa kanilang mga anak dahil sila din pala ay ganon. Sa akin, sa grasya ng Lord, hindi ako nahirapan sa mga anak ko. Sapagkat tinuruan ko sila ng tama. At tuloy-tuloy kong sinasabi, once you lie, ay hindi ka magtatagumpay hanggat meron ka pang kasinungalingan na pinaniwalaan mo, ikaw ay matag. Kapag na-hashtag ka ng demonyo, kalaro ka niya. Ito ang bad news. Naglalaro ka sa TikTok, naglalaro ka kasama mo si Satanas kasi laro ni Satanas yan. Ang problema, natutulog tayo. Siya hindi. Kaya patay ka dahil hindi ka tatantanan ng demonyo hanggat hindi mo pinutol ang iyong kaugnayan sa kanya. Tagalog yan. So palakpakan natin ang Lord. Ang ministering ito, alam ng Diyos na nagtatag ako ng maraming leaders. Pero yung napakahirap dito, hindi naman lahat. Sa 100, may 10 ka dyan, okay na. Ako, I tell you, lagi kong sinasabi, minsan lang ako makakita ng leader na katulad din ni Joy Bacod. I really salute her. Na kahit sa Manila siya, ay ginagawa niya yung part niya talaga. Pinapakita niya sa akin kung paano siya mag-mentor ng mga tao at kung paano naman siya magsuporta dito. Sa 100, kung meron kang 10 Joy Bacod, talaga namang
napakaswerte mo na. Ganon din si Ken. Sila ay napatunayan. Napatunayan ko. Kasi ang Diyos ay nagbibigay ng mantle sa founder o sa apostle. Kung ako ang ginamit ng Lord dito, ako yung binigyan niya ng payong. Ako yung may payong. Ngayon, kayo ay lumapit dito, sumilong kayo, di ba? Nakaramdam kayo ng comfort. Kasi pag kayo'y nasilungan, na-comfort kayo. Marami, 100 na story, galing sa live-in, nag-live out, pumasok dito, yung iba naman serious, yung iba naman laro lang, yung iba ayaw nang magpakorek, kaya sila umaalis sa BCF. Pero maliwanag naman sa sinabi ng Diyos na ikaw ay galing sa dumi, dilim, ikaw ay kinuha ng Diyos para i-deliver ka daw niya papunta sa liwanag. Kung ikaw ay bakla, ikaw ay sa kababasa mo nito, alangan naman, di ba? Kaya lang problema, hindi tayo nagbabasa talaga, kundi nasanay tayo sa relihiyon na magsimba lang at wala tayong intensyon na sundin kung ano yung instruction ng Bible. Ang Bible ay liwanag. Nagbibigay liwanag sa ating lahat dahil tayo lahat ay nasa dilim. Madilim ang mundo. Madilim ang mundo, madilim ang paligid. Kaya nga si Jesus pumunta rito para magbigay ng ilaw. Ang sino mang lumapit, maiilawan. At syempre, kapag ikaw ay may free will, maniwala ka, kahit mahirap dahil bago sa'yo sanay kang nagtatago sanay kang namamakla, di ba? Ngayon pagdating dito, may saway. Bawal ng mga may-ari ng mga lalaki. Hindi naman bawal, kundi hindi ka bagay dito. Kung dito ka, gagawa mo pa kaya ang kabaklaan mo sa liwanag? Hindi, automatic tatago ka. Kaya nga po, ini-explain ko sa inyo, hindi nagko-condemn ang Diyos. John 3:16, for God so loved you, na ikaw ay nangalunya, adulterous. Siyempre, alam na mga kaibigan mo, nag-adultery ka rin. Ka rin. Pero hanggat nakikita kanila sa liwanag, wala silang masabi. Pero off and on ka, mukhang nagbabanta. At sasabihin nila, tingnan ko nga. At hindi po natin yan mapapatunayan hanggat hindi tayo nakikita at dumikit at sumama sa liwanag. So I pray tonight na bibigyan ako ng kapangyarihan ng Diyos para ma-deliver po ang salita niya na magagamit ninyo habang kayo ay nabubuhay dito sa lupa. Life is so fragile, madali lang, masaya ka ngayon, isang sakit mo lang yan, magbabago agad ang panahon mo. Tama? Ang saya-saya ni Pastor Alfredo, biglang na COVID, biglang pagbabago ng klima. Ganon ang ating environment. Walang kasiguruhan. Pero sa presensya nga ng Lord, asan ka? Wala ka sa presensya ng gathering. Sa presensya nga ng Lord, sa pamagitan ng mga hinirang niya, siya daw ay magpapakita. Madadagdagan ang kaalaman mo, ang dikit mo kapag ikaw ay lagi sa gathering. Hindi ito naintindihan ng iba. Meron pa ring touch of religion tayo. Kung totoo kayo, nakikita kayo sa resulta. Wag kayo magalit sa akin. Kung magreklamo kayo, sa hindi kayo nagrereklamo sa akin. Nagrereklamo kayo sa salita ng Diyos. Ano ba yan? Hindi ka lang makasimba, may sasabihin. Hindi ko sinabi yon, literal yon. Yung totoo ba? Ikaw, malalaman mo ang asawa mo faithful sa iyo Kahit araw-araw kayong magsama, malaman mong malamig o
Mainit, right? So ganun din ang Diyos naman. Hindi mo naman mamak si Lord. Halata naman na kung minsan sabihin mo na talagang ano ka kay Lord, talagang pinapakita mo ganun ka, pero lagi kang wala. Para kang asawa na sinasabi mo mahal mo ang asawa mo pero lagi kang wala. Hello? Ang Diyos ay gusto ng Diyos pumasok sa iyo. Sabihin mo nga sa katabi, nakapasok na ba siya? Kasi kung nakapasok siya, pareho ang Diyos na magsasabi sa iyo magsimba ka kasi midweek service. Tanggalin mo lahat yan, unahin mo si Lord kasi meron akong ibibigay sa iyo. Ganun naman ang Lord eh. Kapag may ginawa ka, ayon sa salita niya, may balik. Hindi katulad ng iba dyan na boss, patrabahuin kayong pala wala kang sweldo. Ang Diyos hindi. May ipapagawa siya sa iyo kasi gusto niyang makatanggap ka galing sa Kanya. Sa ngayon, maraming storms na darating, mga bagyo, at ang mensahe ng Diyos sa atin, nagtanong ako sa Kanya kagabi, hindi ko narinig. Alam niyo, ang Diyos ganun. Last minute lagi yan. Kasi gusto niya, nung nagtatanong ako, dumidikit na ako sa Lord. Hindi niya ako sagutin para dikit pa rin ako sa Kanya. Ganon si Lord. Naalala ko, sabi ko kay Pastor Alfredo, kung kailan wala naman tayong pera, walang ano, bakit nagkaroon tayo ng bahay? Kapag na-pressurize ka, lalabas ang oil mo eh. Nagugulat ka, yung mga hindi pwede, ba't nangyayari? Kilalanin nyo ang Diyos nyo. Kasi pag hindi nyo siya kilala, mali ang inyong pagkilala, mali din ang resulta ng buhay natin. Ready na ba tayong tumanggap ng bagong kaalaman about sa Kanya? You are covered by God. Sa Tagalog, ikaw ay ano? Sagot ng Diyos? Ano ba ang covered? Hindi naman pwedeng natabunan. Literal yan. Ibig sabihin, ikaw ay sagot ng Diyos. You are covered by God. Una, i-define natin ang God nyo. Kasi kung hindi nyo kilala ang God ninyo, maaaring God ito ng darkness. Kaya tayo nalilito na pareho naman yung God natin. Hindi pareho ang God natin. Katulad ng love. Ang love mo ay iba ang iyong definition. Kaya kung magkaiba ang definition natin, ang resulta natin magkaiba. Kaya ganun, kailangan i-define mo na mabuti yung sinasabi mo para yung resulta na inaasahan ay makikita. Palakpakan natin ang Lord. Sige pa. Nasa bahay kayo ng Diyos, kinakausap kayo ng Diyos sa pamagitan ng Kanyang salita. Dala nyo ang inyong mga pamilya, kakilala. You are representing kung sino man ang nasa inyong pamilya. Hindi nyo ba yun alam? Akala nyo magsimba kayo lang? Hindi. Dala nyo ang buong arka. Ang sino mang gusto nyong dalhin. Kapag dumating ang Lord ngayon, ikaw ay nagsimba, ano ang sabi ng Lord? Kapag nagsamba daw tayo sa espiritu at katotohanan, bibigyan tayo ng yung mga pangako. Siyempre, kung di ka nagsamba, hindi mo makuha yung pangako, kaya nagtataka ka. Kung gusto mo lang magsamba, may pagkakaiba doon sa talagang regular na. Kasi pag tunay na anak ka na ng Diyos, hindi ka na kailangan hanapin pa. Nandyan ka kaagad kasi anak ka na ng Diyos. Maaaring hindi pa anak nung iba. Yun nga, hindi lahat ng pastor ay anak ng Diyos. Nagpapakaanak pa lang, trying to be. Pero sana ma-encounter ninyo ang Diyos na yung katulad ko ba? Tulad ni Pablo, na-encounter niya agad-agad. Talagang nasa kabila ka na agad eh. Nasa kabila ka na eh. Bago lahat eh. Hindi yung dahan-dahan lang ako. Hindi.
Pag ikaw ay nasa ilaw na at wala kang intensyon na umalis sa ilaw, agad-agad makita mo, iba na ang pananaw mo. Yan po ang tunay na born again. So ang text 2 po natin ay nasa Exodus 16:3-8. Sa Old Testament, ang ating binabantayan ayon sa Panginoon ay ang Israel. Ang Israel ay pinili ng Diyos. Ang ibig sabihin, chosen by God. Kaya nga pinili ang Israel na lugar na kung saan doon nabuhay si Jesus. Doon din siya babalik. Pangako na yan ang lugar na mag-govern ang Diyos, na maging hari siya ng mga hari dyan sa Israel. Kaya naman, kapag believer tayo, tutok na tutok tayo sa mga nangyari sa Israel. Dahil lahat ng sinabi ng Diyos ay pinapadaan niya sa channel para makita mo ang description kung anong gusto ng Diyos na mangyari sa kanyang mga hinirang. Malabo ba? Sa kanyang mga pinili. Paano ko nalaman na pinili ako? Madali sa akin ang gumawa ng salita ng Diyos. Pag nahirapan ka, mukhang hindi ka pa napili. Ready ka ba nung ikaw ay tumanggap sa Lord? Baka hindi pa. Kaya yung iba nakakapag-adultery pa. Hindi nag-accuse ang Lord sa atin kung nagkakasala man tayo, kahit tayo ay tumanggap. Pero wag naman yung alam mo na ang katotohanan, gagawin mo pa. Kung ako sa'yo, nakadaan ako ng adultery, nakadaan ako na dami ko ng absent, babawi ako. Kasi akala mo, out of your yung hindi ka sa body of Christ, okay ka na, makapunta ka ng minsan, parang church-goer ka rin. Alam niyo po ba, ang church-goer ay hindi sila naturuan ng Panginoon paano mag-fish. Yung iba naman naturuan pero walang ganang mag-fishing. Sabi niya, follow me and I will make you fishers of men. Yun ang ating trabaho. Mag-ano tayo ng mga tao, ng mga kaluluwa. Yes, may trabaho ka, pero kung totoong ikaw ay anak ng Diyos, sideline mo lang yung trabaho mo. Kung sana yan talagang nangyari sa'yo, walang tatalo sa sweldo mo. Dahil ako, nangyari yan sa akin. Kapag inuna ko ang Diyos, ang trabaho ko, easy na lang. Dahil ang Diyos ay puno ng pabor. Na-please siya sa'yo. Kaya pati relasyon mo sa boss mo, lagi kang may pabor, lagi kang nagsisimba. Naawa ako dun sa, pastor, hindi talaga ako makasimba kasi may trabaho ako. Lord, hindi niya naintindihan na ikaw ang nagbigay sa kanya ng trabaho. Paunawa mo lang, Lord, baka mamaya mawala yung trabaho niya, saka na naman siya makita dito magsimba. Hello? Si Leia makatestify niyan. Ang mahirap sa atin, pag tayo ibinless na ng Lord, nakakalimutan na natin ang Lord. Ako salamat, marami akong problema. Naintindihan ko pala na kapag may problema ka, yan ay hudyat na didikit ka at didikit sa Diyos. Hallelujah. Tayo inaasam natin mawala tayo ng problema, mawalan tayo ng problema. Well, pag mawalan ka ng problema, ibig sabihin, ililibing ka na. Palakpak, hindi ka mabubuhay na walang problema, hindi ka makamove na walang problema. Kaya nga mayroon tayong Bible, yung iba naman, hindi naman talaga ito ang source. Kung ito ang source natin, supernatural, overflowing ang solusyon. Lahat may solusyon kapag dito tayo nakatutok. Exodus 16:3-8, the Israelites said to them, kung sa Tagalog sana, sabi niya, if only we had died by the Lord's hand in Egypt.
Pwede ba sa Tagalog tayo para mas maintindihan? Kanina pa ako nananagalog. Tapos mag-English tayo. Okay, Taglish ito pero kailangan po natin maintindihan. Ang mga Israelites, the children of Israel ay napunta sila sa Ehipto. Alam niyo ba ang lugar ng Egypt? Yan ay lugar ng slavery. Naging slave sila ng 400 years. At sa 400 years na yan, ang mga Israelites ay nagdanas ng slavery na mentality. Can you imagine? 400 years. So nag-desire din sila na sila ay ma-liberate o magkaroon ng freedom. Sa 400 years ba naman na sakada? Gusto nilang magkaroon ng breakthrough. Yan yung bagong term natin ngayon. Gusto nilang makawala doon sa slavery. At dumating nga, dahil umiyak sila sa Diyos, pinakinggan ng Diyos ang iyak nila sa pamagitan ni Moses at saka ni Aaron, sila ay naalis sa Egypt. Ito yung background niya. So sinabi nila, mabuti pa, nung sila ay nakalabas na sila sa slavery, dinala sila sa wilderness. Ano ba ang wilderness sa Tagalog? Ha? Ano ang wilderness sa Tagalog? Sa kawanangan. Kawanangan din. O kawanangan, naintindihan ng mga Tagalog yan. Sa lugar na walang parang walang bahay, wala lahat. Parang wilderness, yon. Spiritually, pag ikaw ay nakawala sa iyong drug addiction, hindi ka sanay di ba? Hindi ka sanay. Nung lumabas si paring JB, siyempre parang hindi siya sanay na walang ganon, di ba? Siyempre nawala ka na doon sa iyong dati. Ito yung kawanangan. Sinabi niya, mabuti pa sana. Pinatay na kami ni Yahweh. Nagreklamo na. Kasi awanti pera. Sa Ehipto. Doon nakakakain kami ng karne. Kinumpare na yung dati. Buti pa nung nag-deliver ako ng shabu, talagang ang dami kong pera. Nakakabili ako ng kahit ano. Pero ngayon, pumunta ako sa BCF, hindi na ako makapagusto. Doon nakakakain kami ng karne at tinapay. Hanggang gusto namin. Talagang hanggang gusto namin. No? Walang tarus na pagsasaya sa Ehipto. Dito naman sa ilang na pinagdalhan ninyo sa amin. Ilang pala ang wilderness. Ayan, at least natuto tayo. Kapag nag-aaral ka, talagang may makukuha ka. Ilang. Ibig sabihin lahat ilang. Wilderness. Dito naman sa ilang na pinagdala ninyo sa amin, mamamatay kami sa gutom. At dati reklamo. Verse 4, sinabi ni Yahweh kay Moses. Pag sinabing Moses, leader, pauulanan ko kayo ng tinapay mula sa langit. Araw-araw. Noong unang panahon, walang farmer's bread na bakery. Can you imagine, direct from heaven yung kanilang tinapay? Heaven's bread. Wow. So, ang Diyos ay nag-provide araw-araw. Palalabasin mo ng bahay ang mga tao, sabi niya sa leader, para maghapon, kakain, mamumulot, at kakainin nila maghapon. Susubukin, asan na ba tayo? Palabasin mo at kakainin nila maghapon. Sa pamagitan nito'y susubukin ko. Ito ang purpose ng ilang o wilderness. Taking down notes? Okay, mga leader. Susubukin ko, ito yung purpose kung bakit mula sa Ehipto, dinala sila sa wilderness o sa ilang. Upang susubukin daw
kung susunod sila sa aking mga tagubilin. So yun pala, pag pinakawalan ka sa bisyo mo, susubukin ka pa ng Diyos para makita niya kung ikaw ba ay susunod sa kanyang tagubilin o kanyang command bilang Diyos mo ngayon dahil ikaw ay niligtas. Sabi nga nila, dapat namatay na kami, pero niligtas pa kami ni Yahweh. Nung umpisa talagang kumakanta pa sila palabas ng Egypt, papunta sa ilang. Nung nakaisang buwan na sila sa ilang, mukhang wala tayong karne dito Mukhang hindi masaya dito. So sa susunod sila sa aking tagubilin. Yan yung purpose. Nakuha nyo? Yung purpose ng wilderness natin sa buhay ay upang subukin tayo kung tayo ay susunod sa kanyang mga tagubilin. Palakpak nga para mabigyan naman ako ng ano. Ayoko nagsasalita ako sa mga hindi nagre-response. Kasi ang alam ko, buhay ang salita, buhay din ang nakikinig. Hallelujah. Verse 5. Tuwing ika-6 na araw, sabi niya, on the 6th day, dublihin ninyo ang karaniwan ng kanilang pupulutin at ihahanda. Talagang specific ang Diyos. Pag nagbigay ng tagubilin, specific talaga siya kung ano ang dapat gawin sa araw-araw. So nakilala nyo na ngayon kung sino si Yahweh? Verse 6, pagkatapos ng pakikipag-usap nila kay Yahweh, sinabi ni Moses at Aaron sa mga Israelita, mamayang gabi, mapapatunayan ninyo na si Yahweh ang naglabas sa inyo sa Ehipto. Patutunayan ng Diyos kung kayo nga ay nakalabas sa inyong lust, sa inyong durugista, sa inyong paninigarilyo, sa inyong mga lahat na mga addiction, patutunayan ng Diyos na siya nga ang kumuha sa inyo at kayo ay dineliver. Bukas ng umaga, detalye, makikita ninyo ang kanyang kapangyarihan. Narinig ninyo ang inyong reklamo. So, narinig ng Diyos ang ating mga reklamo. Sabihin mo nga sa katabi, ikaw ba ay reklamador? Kaya ngayon iba dito, wala na dahil nagre-reklamo. Laban sa Kanya. Laban sa Kanya sapagkat tuwing gagawin ninyo ito, at sa Kanya kayo nagre-reklamo, hindi sa amin. Sino nagsasabi? Si Moses. Kapag nagreklamo kayo dito sa simbahan, tinuturo naman na sa atin kung ano ang dapat natin gawin. Yung iba nagre-reklamo, ano na naman yan? Party na naman, pupunta na naman doon, pupunta na naman doon. Ano ba? Kinukuha na ng church yung ating time, Di ba? Kinukuha na daw ng church ang time ng mga taong nagsasamba. Kasi medyo nakahalata sila na parang araw-araw na. Kaya nagre-reklamo na sila. At idinugtong pa ni Moses, mamayang gabi, bibigyan niya kayo ng karne. Bukas ng umaga ay tinapay. Ang ibigay niya sa inyo hanggang gusto ninyo. Yan ang sagot niya sa inyo. Bago siya nagsabi niyan, merong kondisyon. Meron siyang gustong i-prove bago siya nagbigay ng karne at tinapay. Samantalang sa Egypt, walang kondisyon. Hala ng kain ng kung ano-ano dyan, walang kondisyon. Dito sa Diyos may kondisyon. Yan ang sagot niya sa inyo. Ang totoo, anumang reklamo ninyo ay laban sa Kanya, hindi sa amin, sapagkat sino ba kami para pagrereklamuhan ninyo? Tama. Kung magreklamo kayo kay pastora dahil may rebuke, nagrereklamo kayo sa Diyos, hindi sa akin. Hello? Buti na lang, pastor, naagapan ko, sinabi nila, nagalit ka daw sa kanila. Can you imagine? Kung kayo leader, ganyan din ang inyong interpretation kay pastora, mukhang hindi nyo pa nakilala si Yahweh.
Reklamo ninyo ay laban sa Kanya. Lahat ng mga bibig ninyo sa labas, lagi kong sinasabi, naririnig ko yan. Kahit bukas mag-usap tayo, kain tayo sa harap, happy tayo, pero alam ko ang sinasabi mo sa likod. Kasi pag ikaw ay hinirang ng Diyos na leader, hindi ka tanga. Ipapaalam ng banal na espiritu kung ano yung kaharap mo, siya ba ay tapat o hindi. Kasi nga leader ka. Pero anong ginagawa ni pastora? Sinasabi ko ba yan sa inyo? Hindi. Binibigyan ko kayo ng pagkakataon at tuturuan na kung nagrireklamo kayo ng pagsasaway, ang Diyos ang inyong nirereklamuhan. Dahil ayon sa salita niya, the Word of God is for rebuke, for correction, for training to do good works. Hindi naman tayo gagawa ng good works na hindi tayo nagpadproseso. Kaya nga, kung i-omit ninyo yung training ng Diyos sa pagsapasasaway, pagpakorek, hindi good works ni Jesus ang nangyayari sa atin. Hindi naman pwedeng kukuha tayo ng pera ng mga tao na wala tayong ginawa. Gusto natin kunin na ang pera, iluto, pakain at yun na. Hindi po yan. Kinukorek ko kayo. Magtrabaho tayo sa pamagitan ng fishing of men, and then ang Diyos naman ay magbibigay sa iyo ng katapat na pabor dahil nakita niya na ito ay ano. Okay, nakakuha ka ngayon ng pera. Napakain mo ang marami. Pero sa totoo lang, hindi ka nagtrabaho spiritually. Pakain, kung ang tingin mo sa pakain ay trabaho, dito po yan sa lupa. Pag tayo ay born again, ang trabaho natin ay manalangin, lagi sa gathering, at lagi nating ika-counsel ang mga tao dahil ikaw ay leader, at sila ay i-mentor, at padamihin ang mga na lumago sa church. Yan ang tunay na trabaho. Alright? And all these things will be added unto you. Nahihiya ako sa Diyos na kumukuha tayo ng pera sa mga tao, hindi naman pala tayo nagtrabaho. Tuwing anniversary, nagpa-partner tayo, yung iba sa atin, pero sa totoo lang, wala tayong pinakain na flux na sila ay regular. Dahil ikaw din hindi nga regular, paano kang magdala ng mga taong regular? Alam niyo, risky ito. May nakikinig sa inyo, matatamaan kayo. Sasabihin niyo na naman, ayan naman, ako na naman ang pinaparinggan ni pastora. Well, sundin natin ang salita ng Diyos. Asan yan? Sa Thessalonians or Hebrews 4:12. Hebrews 4:12, for the word of God is like a double-edged sword. At sinabi doon sa Israelite, yung mga reklamo ninyo, actually hindi kayo nagre-reklamo sa amin. Ano ba naman kami? Ano ba naman ako? May magagawa ba ako sa reklamo mo? Sinusunod ko lang naman ang salita ng Diyos na magtuturo sa mga tao na yung tama at hindi tama. Ngayon, ikaw gusto mo i-win yung puso ng mga tao para siraan si pastora, para ikaw mawin mo, hindi ka rin naman magtatagal. Kasi ang mantle po, hindi sa inyo galing, sa akin. Naintindihan nyo? Kahit matagal na kayo at hindi kayo lumalago, ang tendency, ang reklamo, hindi talaga nawawala. Kahit hindi kayo magsalita, nababasa ko sa mga galaw ninyo na puno kayo ng reklamo, kahit binigay na ng Diyos sa inyo lahat. Tama ba? So ang salita ng Diyos ay buhay. Kaya nga masakit buhay Kung literal lang sana ito, baliwala. Kaso lang, nanonood. Kapag nandito ako, nagsasalita, nanonood. Nasa live stream ka, di ba? Si Christina, nakikinig dyan. Bakit
tumakbo-takbo. Kasi ganon kakapangyarihan ang salita ng Diyos. Naligalig ang mga demons. Hindi niya naman ako nakita. Diyan naman sa live stream. Bakit nanginginig siya? Dahil ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Powerful. Mas matalas kaysa alinmang tabak na nasa magkabilay may talim. Problema sa atin, kahit pastor tayo, hindi tayo nagbabasa. Kaya yung mga salita natin, paulit-ulit, marinig naman ni pastora yan sa inyong mga prayer. Minsan, inaano ko kayo, mag-pray nga kayo para malaman ko kung saan na kayo, kung totoo bang kayo ay nadagdagan o nabawasan o nawala. Sa magkabilay may talim. Double-edged sword. Talagang matalim ang salita ng Diyos. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu. Kaya ang demon nagtitremble kapag nakarinig ng salita. Natatakot sila dahil ito ang ikakawala nila. Hello? Ganun. Bakit pag may naposes sa inyo, hanapin si pastora? Anong kailangan? Rebuke. Bakit pag kayo ang na-rebuke? Kasi nagpakita kayo ng mga demonic. Bakit galit kayo? Huwag nga kayo maghanap ng mag-rebuke sa mga poses, ha? Palakpak. Naunawaan? Ay salamat. Ilang taon din. Stamp your feet and shout. Dahil kapangyarihan ng pagkakaiba natin. Maaring pastor ka, hindi naman tabak yung salita sa'yo. Kaya ang demons gumaganon yung demons sa'yo. Pero ang interpretation mo, ayan na si pastora, magagalit yan. Yan ang ginagawa ni Satan. Ang ultimo mga bata, parang dinadala din ng mga si mama mo, parang ginawa akong katatakot-takutan. Hello? Turuan niyo ang mga anak niyo ng mabuti. Bakit sabi ko, lumalayo ang mga bata? Tapos, pastor, hadlok siya sa imo. Nga, aswang ba ako? Bakit hindi siya natatakot sa iyo? Isa lang ang aswang sa atin, ako o ikaw na nanay. Palakpak. So ngayon, may unawa na tayo. Salamat sa Panginoon. Tabak ang salita, buhay, mabisa, matalas, kaysa alinmang tabak na magkabilay may talim, ito'y tumatagos sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu. At mind you, may nakikinig. Ilan ba kayo? Ang nagsabi sa akin, pastor, hindi na ako nagsisimba dyan. Ilang taon na. Pero nanalangin ako, napanaginipan kita kagabi, ni-rebuke mo ako. Talaga ang daming mga pawis na lumabas sa akin. Parang may lumabas sa akin. Wala ako dun, ha? Taga-Takurong. Ilang taon na kaming di nagkita. Naalala niya lang na nagre-rebuke ako. Ganon katalim ang salita ng Diyos kahit matagal na. Sinisiparate niya ang kaluluwa at espiritu. Kaya yung demons ay nasisiparate siya sa may-ari ng katawan. Kaya ayaw niyang makarinig ng salita. Dahil nasisiparate siya. Ang salita ay Diyos. Kapag ang Diyos ay pumasok sa puso mo, magsisiparate ang demonyo sa iyo. Palakpak. Ngayon, naunawaan nyo na. You should love rebuke. Dahil yan ang nakakaligtas sa inyo sa pakikipagniig nyo sa demonyo na lumalabas na sa mga itsura ninyo. Hindi nyo lang nahalata. Pag suplada kayo, may demons. Bugnutin at kung ano-anong mga pakita natin na hindi maganda, may symptoms. Amen? Kaya kailangan ng salita ng Diyos. Hindi pa nga ako nagre-rebuke. Sinabi na, ayan na si pastora, i-rebuke na naman tayo. Sino na isasalita? Ang demon sa'yo. Kaya kawawa si pastora. Laging inaakusa
na kasalanan ang mag-rebuke. Tapos sila, pag sila ay na-demonize, Pastor, magpa-pray ako. Anong i-pray ko sa iyo? Hallelujah. Inconsistent talaga ang Kaya sabi ko sa inyo, ang English ay hindi maganda. Nakakalito. So, walang makakapagtago sa Diyos. Kahit ilang beses ko na sinasabi sa leader, gumaganon pa rin sa labas. Pag wala na ako doon, yan, ganyan si Pastora, anuhin na lang natin, talagang ganyan, laging nagagalit. Samantalang sinasabi ko, ang Diyos ko ay hindi nagagalit. Tapos si Pastora, laging nagagalit. Pag sinabihan kayo, ikinorek yung mga mali ninyo, ni-rebuke naman ako. Ang galing ng English nyo. Mukhang hindi kayo marunong kung anong ibig sabihin ng rebuke. Ang rebuke ay pagpapahiwalay sa iyo, sa demon na nasa iyo. 20 minutes before take off. Mukhang magpa-part 2 tayo nito. Kasi kailangan ito dapat ito na mga leader ang nagturo nitong ano ba ang salita ng Diyos Paulit-ulit nyo dapat yan sa mga simbahan ninyo. Okay ha? Magsimba tayo. Ang salitang marinig nyo ay tabak. Hindi ako ang nagre-rebuke. Ang salita ang nagre-rebuke. Natural. Pag ikaw ang magbasa, lalabas sa bibig mo. Hindi ikaw ang nag-rebuke. Palakpak. Ito ang vision natin, ang tanging hangarin natin ay lubusang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay. Sabi ni Pablo, Leia, paano mo maranasan ang muling pagkabuhay? Ang dating Leia ay kailangan isipin mo, desisyonan mong patay na. Yung bagong version mo, na Leia, yun ang kapangyarihan ng Diyos na binuhay kang muli. Ganon din si Lily. Ang dati niyang buhay ay dapat mailibing na, pero process. Katulad ng kinuha sa Egypt, hindi naman agad-agad nila makalimutan yung mga. Kaya nga, nagrereklamo sila kasi alala nila yung mga kinakain nilang pansit doon sa Egypt. Pagdating doon, mana na, walang sawang mana. Kaya nagreklamo sila. Naalala ko si Joy Bakod. Sabi niya, Ma, tapos ko na po ang James. Sabi ko, 10 times. Tapos ko ng 10 times, Ma. Sige pa. Parang gusto nang umalis ni Joy. Ano ba yan? UP graduate ako tapos ipabasa ni Mama sa akin ang James, the whole chapter ng 100. Hindi naman ako bubo, no? Alam ko, nagsasabi siya ng ganyan. Sabi mo, sa katabi mo, alam ni Mama alam ni Pastora kung nagrereklamo ka. Katulad din ito, mana sa gabi, mana sa tanghali, mana, living mana araw-araw ba naman? Kaya nga, ang mana ay salita ng Diyos. Sabi ni Joy, ito na naman, wala bang iba? Bigyan mo naman ako ng bago. James na naman, yes. Kasi hindi ko pa nakikita sa'yo. I tell you, memorize ni Joy Bakod ang James, the whole chapter. At yun, ang nagbigay sa kanya ng transformation. Ang salita ng Diyos, kapag ikaw ay na-marinate sa salita ng Diyos, magkakaroon ka ng translation. Ibig sabihin, mula dito physically, papunta sa internal mo, papunta sa spiritual. Kaya kahit wala masyadong nagsisimba, hindi ka natitinag. Kita nyo naman si Pastora, talagang sapagkat si Lord ang sinasamba ko, hindi tao.
Nalulungkot ka lang sa kanila dahil hindi pa nila naranasan, mukhang sila ay yayao na. Ganun ang mangyayari. Sa mga huling araw, hindi na tayo magtataka. Iilan na lang ang maiwan. Lalo na, wala pa namang masyadong nangyari. May mangyayari na, magsisiksik na. Natural, hindi na papasok sa simbahan ang mga tao dahil sobra pa sa COVID ang higpit ng gobyerno. Dami mong absent. Ito yung ano ba? Kung kailan ka naman gusto mo nang magsimba, sasabihin ng simbahan, sarado na. Opsoyo. Kumanheo, tapos na po. Mundadayo, sarado na po ang simbahan. Tapos kagatin mo ang siko mo, ang dami mong pinunta ka kasi, pumunta kami sa ganito, mag-ano kami, kakain kami. Masakit ang balakang ko, masyadong nasobran ako ng kain ng litson nung aming anniversary. Ang masakit, gusto mo nang magsamba, sa'yo. Tapos na, sabi ng Diyos, mundada, sarado na. Mayroon naman po na katapusan ang lahat. Kaya yun ngayon ang inaabangan natin kung kailan tayo magsabi ang Diyos na, na. Finish or not finish, pass your paper. That's all, folks, and good night. So ako, hindi ako nagsisisi, wala na akong balikan, at kung tuloy-tuloy na ang biyahe, sabi ko nga sa mga kasamahan ko sa Korea, ayoko yung pag-uwi natin, sasabihin nyo, parang gusto ko pang bumalik. Kasi may hindi pa ako nagawa. Gawin nyo na lahat ngayon. Dahil hindi na kayo babalik sa ganito. Amen ba? Na-bless ba kayo ngayong gabi? Palakpakan natin ang Lord. Ang tangang hangarin ko, ito yung vision natin, hangarin ni Pablo, na lubusang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay, makibahagi sa kanyang mga paghihirap. Mukhang iba, hindi naghihirap, nagtututpik, sobrang kain. Okay man din yung may party tayo, may pero yung tapatan nyo naman ng pagsiserve sa Panginoon na sobra-sobra, yung kain ganito lang, yung enjoyment natin ganito lang, yung trabaho ganyan. Palakpak. Napagod sa kakakain. Yun ang masakit. Pagdating sa langit, awanti, wala tayong points. So yun po, ang paghirap at maging katulad niya sa kanyang kamatayan. Kamatayan sa sarili ang ibig sabihin. Ako gusto kong maging katulad sa kanya. Like fasting, nag-enjoy ako sa fasting ko kasi naka-clock na yung ko, walang kain tuwing Friday. Alam niya nila kahit maraming pagkain sa bahay, nakaset na. Sabi ko nga, gusto ko, wala man lang akong kasabay na magpa-fast. Maganda may marami kang kasabay. Kami sila Pastor Andrew, we had 3 days no food. Winter time, nagstay kami sa isang bahay, walang pagkain, tubig lang, salita ng Diyos. Parang natulog ka lang na isang araw, hindi mo alam na 3 araw na pala. Because the power of the presence of God, dadalhin ka sa lugar na parang nag-dream ka lang. Pauwi kami, parang sabi ko, parang kahapon lang tayo, 3 days na pala. And then maraming revelation. Ang Diyos, pag may ginawa ka, may balik. Pag puro kain ang ginawa mo, puro trabaho dito sa lupa, yun nga, hindi mo ma-enjoy yung, come unto me and I will give you rest. Mukhang hindi pa rin naintindihan yan. Ano ibig sabihin ng wilderness? Multi-faced meaning, representing a desolate. Yun, yung fasting is wilderness din yun. Uncultivated place. That is simultaneous a site of divine encounter. Ititest ka ng Lord.
testing, and spiritual growth. It is a place of both physical and spiritual struggle. A refuge for some unproven ground where God reveals in faithfulness, and people learn to trust Him through provision like manna and water. So nung time, hello? Hi! Ang time na walang-wala kami ni Pastor Alfredo, naiwan kami sa ere, doon naman nakita, na-test namin na ang Diyos ay nagpo-provide. Nung araw, wala naman ako maraming pera. Sinabi lang ng Lord, you go to Manila. Bayaran mo yung utang ni Kwan doon para yung pangalan ko malip up. Alam ni Gingging yan, wala akong pera. Pero talagang gumawa ako ng paraan. So nakapunta kami, nag-mission kami. Pagbalik namin, marami pa kaming nabayaran mga babayarin dito. Ganon si Lord. Yung mga parang hindi mo akalain na pwede, gagawa siya ng paraan, magpakilala lang siya sa'yo. Are you blessed tonight? Let's go. Yon, yung meaning. Punta tayo, kung kilala niyo ang Diyos. Nakita natin doon sa Egypt, ang reklamo ng mga tao. Katulad nito ngayon, dami nating mga nawala dito. Nagrereklamo sila dito sa VCF. Hindi ako maniwala sa inyo na wala kayong reklamo dyan sa simbahan na pinuntahan ninyo. I don't believe you. Dinideny nyo na lang. Kasi nakakahiya naman, lilipat na naman tayo. Di ba ganon? So, anong nangyari? Nagkaroon ka ng pride. Gusto ng Lord manatili kayo. Kaya yung nananatili, yun ang malilinis. Yun ang maliligtas. Yun ang purpose ng Lord sa wilderness. Kung minsan wala tayong pera, masubukan tayo kung tayo ba ay nagtitiwala sa Diyos o nagtitiwala tayo sa ating abilidad. Ano yung hawak mo? Tanong sa kanya ni Yahweh. Tungkod po, sagot ni Moses. Saan ito? Chapter 4 of Exodus. Ano yung hawak mo? Tanong niya kay Moses. Si Moses ay leader. Yung time na, yung pag-divide ng Siba, na caught in between na siya, hindi niya na alam. Nandiyan na yung kalaban. Bilang leader, kailangan sagot mo ang iyong mga sinakupan. So kailangan yung leader natin, supposedly, sinasabi ko sa inyo, sagot nyo yan sila lahat. Kung hindi nyo pinapanalanginan ang lahat ng mga tao under sa inyo, hindi nyo sila sinasagot. Kaya naman, ang Diyos ay hindi nagpapadala ng kanyang anointing dahil hindi nyo sinasagot ang lahat ng tao na hinahawakan ninyo. Naintindihan ba natin? Mukhang nakatingin lang kayo, wala kayong plano. Ano yung hawak mo? Tanong sa kanya ni Yahweh, tungkod po, sagot ni Moses. Ihagis mo sa lupa. Utos ni Yahweh, inihagis nga ito ni Moses sa lupa at ito'y naging ahas. Kaya't siya ay tumakbong palayo. Sinabi sa kanya ni Yahweh, hawakan mo sa buntot ang ahas. Hinawakan nga ni Moses at ito'y naging tungkod muli. Milagro ay patotoo ni Yahweh. Katulad ng babae sa balon. The woman at the well, nung nalaman niya na alam ni Jesus, ni Jesus, ang kanyang pagkatao, sabi niya, hindi ito ordinaryong tao. Yun ang patotoo ng Diyos na siya nga yan. Kapag kayo ay nakaranas ng mga milagro sa buhay ninyo, yan ay patotoo na nandyan siya at nangungusap sa inyo. Katulad ng mana, ang ibig sabihin niyan, kaya ng Diyos. Kahit sa wilderness tayo. Ito yung sinabi ko doon sa Facebook.
Si Adam and Eve, nung sila ay nagrebelde sa Diyos, sinabi ng Diyos, huwag kainin. Mahilig si Lord mag-command. And mind you, ang command niya specific. Kapag kayo ay hindi sumusunod sa kanyang mga tagubilin, natural, may consequence tayo. Sabi niya, huwag kainin ang bunga ng tree na yan. Pero kinain ni Eva at ni Adam. So anong nangyari? Sila ay nagtago sa Diyos. Dahil ang alam lang ni Adam and Eve, He's the God, the Creator. Hindi nila nalaman na siya din pala ang the God that can redeem. Kaya kung alam nila, hindi sana sila nagtago. Hindi nila alam eh. Kaya nga, Hosea 4:6, dahil sa walang kaalaman, nawawala ang mga tao dito. Rebuke lang hanggang ngayon, di pa rin na correct eh. So paano yan? Kasi may unclean spirit tayo. Hindi tayo matuturuan. Gusto natin magturo, pero hindi ka natuturuan ng iyong pastor. Kaya, yung iyo, yun ang tinuturo mo din doon. Eh mali yung tinuro mo, pagdating sa pastor mo, hindi kayo magkaintindihan. And then you win the heart of those people. Yung mga tao doon na malayo sa akin ay na-hate ako dahil sinabi ninyo ganyan talaga si pastora. Lagi talaga yan nagagalit. Mahirap talaga mag-leader sa totoo lang. Pero pinili ko ito eh. Pag-aralan ko na lang kung paano ako makalabas dito sa aking wilderness. Nananatili akong nagtitiwala sa Diyos ko na He is still my Redeemer. Kaya nga iba-iba ang pangalan ng Diyos. Nagbigay siya ng mga pangalan para sabihin sa iyo na siya ay mga may multi-expression siya. The same Jesus na namatay, nabuhay na muli, the same pa rin siya na nandito na sa puso natin. One person with many expressions. Katulad din ni Pastora, pwede ako maging nanay ninyo, pwede ako maging sister ninyo, pwede ako maging mentor, equiper, friend, or what? One person with many expression. That is Jesus. Sa ngayon, dahil prophetic tayo na church, sayang nga eh. Sabi ng Lord, alam ko ang nararamdaman mo. Ang ganda-ganda ng salita ngayon, pero asan yung mga leaders? Hindi sila makasalo. So sabi ng Lord, huwag mong ibigay ang perlas sa mga baboy. Nung araw, diyan ako nadali hanggang ngayon. Sa emosyon ko, kahit alam ko namang hindi ka nagpapakita, tumagal si David, tumagal si Jojo. Kahit hindi ko nakikita yung interest nila, kahit hindi ko nakikitang spiritual sila, nandun yung baka sakali na magbago. Ayoko na magdadagan yung mga taong umaalis na kawawa, pero hindi pala maganda talaga. Ang Diyos ang kukuha sa iyo kapag alam niyang hindi ka namumunga. Magbasa kayo ng Bible para maagapan kayo. Kapag kayo ay parang lalanta na, alam nyo na, ang sunod, kukunin kayo ng Lord. Dahil ayaw niya, sa vineyard niya, ang walang bunga. Palakpakan natin ang Lord. Anong mga pangalan ng Diyos na alam nyo? Nalulungkot ako. Minsan pa-play ko kayo sa sa mga giving. Bakit hindi na correct? Samantalang may equipping tayo. May pagko-correct ako. Pero yung prayer ninyo, hindi talaga tama. Kasi hindi kayo nagpa-correct. Ilang taon na kayo dyan.
Alam nyo naman na ang Jehovah Jireh ang tinatawag. May pangalan. Kapag may sakit, Jehovah Rapha. Yung mga pangalan na yan ay binigay ng Diyos para mag-perform siya. Jehovah Rapha. Dahil si Jehovah Rapha ang mag-in-charge sa aking operation kapag ako ay inooperahan. Tapos ilang taon na tayo parang bago sa inyo. Samantalang since 1998, kung kayo matagal na, kayo dapat ang nagpapaalam na kami, tinuruan kaming ganito. Bilang ate ng 1998, kayo yung nagpa-propagate kasi yung mga hindi nila nalalaman sa mga baguhan, malalaman dapat. Kasi may connection yan. Pag ikaw ay self-centered na leader, wala kang pakialam sa katabi mo. Hindi ka rin nag-aaral. Kaya yung mga salita mo paulit-ulit na lang. Tapos yung mga hindi naman makaintindi ng English, ini-English natin. Parang hindi tayo naging sensible. Samantalang may equipping the saints tayo. Ang equipping the saints po ay tinuturuan kayo para alam nyo kung ano ang gagamitin yung pangalan para malaman nyo anong available na weapons dahil araw-araw may warfare tayo bilang mga Kristiyano. Mukhang ayaw nang sumagot, ayaw na mag-receive. Kaya pag nag-pray kayo hanggang ngayon, di ko pa rin naririnig yan. Ang alam nyo lang kung ano narinig kay pastora, ibig sabihin, hindi kayo talaga nagbabasa. Siyempre, pag nag-study ka, nagre-research ka, may dagdag. Nakakahiya naman yung mga young people, ang dami nyong naririnig na bago. Tayong matatanda, mukhang wala tayong bago. Para tayong mga newcomers. Tama ba? So, eto, ipapaalam ko, ito ay preaching na sana. Alam nyo na yan. Paparemind ko lang sa inyo. Jehovah Nissi, the Lord, my banner. Kano yung nakalagay doon mali? Nissi. Jehovah Nissi is the Lord of my banner, my miracle. Kapag ako ay naka-face ng trial at parang nandyan na ang mga kalaban, ano ang tatawagin ko? Jehovah Nissi. Kasi yung Jehovah Nissi ay banner ko. Ang banner ay ano? Victory. Kaya kapag na-mention ko ang pangalan niya, meron akong backup. Jehovah Nissi. Yan. Marami sa inyong hindi pa rin nakaalam. Kasi narinig natin minsan kay pastora, hindi man lang tayo nagre-research. Busy na kasi tayo sa pahanda-handa. Kaya pagod na tayo. Pagdating sa salita, wala na. Magagalit na naman kayo sa akin kasi kinorek ko kayo. Hindi po tayo bibigyan ng Lord ng points kung nagpakain kayo ng 10 lechon ng maraming pagkain. Hindi tayo bibigyan ng reward ng Lord. Yan ay ini-enjoy natin dito sa lupa. Pero ang reward ng Lord sa iyo, ang iyong promotion, yung marami kang nalalaman. Dahil kapag yung mga tao ay merong problema, tatakbo sa iyo bilang leader. And you know, what kind of weapon are you going to use? Jehovah Nissi, the Lord, my banner, my victory. That's why I can rebuke Satan. I can rebuke the devil. I can extract demons from you because I got the Jehovah Nissi in my life. Come on. Medyo magpatugtog ka kapag ako ay, yung instrumental or whatever. Kasi masyadong masakit sa tenga. Okay lang yung demonyo ang nasasaktan, pero pati kayo. Sasama kayo. Kapag nasaktan kayo, sasama kayo kay demon. Alright? Jehovah. Another name. Hindi ko tatawagin. Kung may kalaban ako, meron akong trial, meron na yung kalaban, darating na yung mga kalaban, hindi ako magsasabi, Jehovah Jireh.
Tingnan mo, paglalaruan ka ni Satan kapag narinig niya na mali ang iyong paggamit. At alam ni Satan, kung kunti lang ang alam mo, kaya namamanipulate ka niya. O, magpipray si Kwan. O, alam ko na yan. Sabi ni Satan, alam ko na yan. Walang power yan. Magpray. Na. Pero kapag ikaw ay may kapangyarihan, alam mo ang weapon mo, talagang natatakot ang hell, nagtitremble ang hell kapag ang tunay na anak ng Diyos ay nagpipraise. Simple praise like that, Jehovah Nissi is at the back, they are trembling. Nararamdaman mo, lumalayo ang mga demonyo sa iyo. Palakpakan natin ang Lord. Jehovah Ra, the Lord my shepherd, I shall not want. Hindi lamang siya shepherd ko, kundi siya pa yung provider ko na nagdadala sa akin sa prosperity. That is my Jehovah Ra. I always say, Jehovah Ra, you are my shepherd. You will lead me not only sa magandang pagkain o probisyon, kundi ako, though I walk in the valley of death, I will fear no evil because Jehovah Ra is with me. That's how to pray. Yung pastors natin dito, naririnig ko, Lord, use the word of God. Kasi ang salita ng Diyos, ang weapon mo against the devil. Pag nag-pray ka, a-access ka sa function ng Diyos. Hindi makasagot ang prayer mo. Makakonect ka lang sa tinatawag mo upang sila ay gagalaw. Ang pangalan magpapangsyon dahil nag-pray ka bilang anak ng Diyos. Hindi prayer mo ang sumagot ng iyong kailangan. Yung tinatawag mo, yung pinag-pray mo na pangalan, yun ang sumasagot. Yung iba naman, nag-pray na ako, pastoran, hindi ko nga alam kanino ka nag-pray. Kaya you have to know your God. Do you know your God? Kailangan po, kilalanin natin ang tunay na Diyos kasi kung hindi mo makilala ang Diyos, hindi mo alam kung anong weapon ang meron ka. Hindi mo rin alam kung anong kapangyarihan meron ka. Dahil ang Diyos na tunay ang siyang magsasabi sa iyo kung ano ka, sino ka, anong meron ka. Hallelujah! Jehovah Rapha, the Lord that heals. When you pray to Jehovah Rapha, the function of Jehovah Rapha is to take charge of the healing. Kung ikaw man ay operahan sa operating room, si Jehovah Rapha ang iyong tawagin. He is going to take good care of your operation mula sa doctor hanggang sa medicine. He is going to take over. Jehovah Rapha. Jehovah Sabot. Sabaoth. Yung iba, Sabaoth, the Lord of hosts. Kapag siya ang tinawag mo, siya ang nagdi-disperse ng mga anghel. Kailangan malaman natin ang function. The same God ito. With many expressions. Hallelujah! Kaya kapag ikaw ay born again believer, you are your new version. You are now in new version. Your version is just like Jesus. Kaya ngayon, sa edad ko,
I see to it na lahat kayo ay gumagana. Ayaw ng Diyos ng kumatos Christian. Para darating ang time na si pastora wala dito, kayo na, yung iba tumanda. Hindi nagkaroon ng chance na makapag-preach kasi hindi naman nag-aaral. Paano yan? Na-miss mo yung point. Sige na lang. Binigyan ka ng pagkakataon pero hindi mo tinake opportunity. Lilipas ka rin, tatanda ka. Ang susunod, yung mga interesado, yun ang ilalagay ng Diyos. Mamaya magulat ka, wala ka na. Magugulat ka, iba na ang pinili ng Diyos. At kahit anong preach mo, hindi na gumagana ang anointing. Ibig sabihin, that your time has passed. Doon mo malalaman na hindi ka na pala effective. Naintindihan ba natin? Kaya nga, I'm passing on to the new generation. Pinapakilala ko sa inyo ang Diyos na nakilala ko sa aking forefathers para kayo naman ay mayroong connection at masabi ninyo na the same God ang inyong sinasamba. The God of our forefathers to my generation, to your generation, to the next generation. That is the purpose. Because God who is yesterday, today, and forever is the same. He is the same Jesus with many expressions. In your new season, the new season, may new season na ang BCF, hindi pa rin alam ng iba. Yung mga leader, parang ganun pa rin yung mga pinagagawa nila. Walang extra mile, walang faithfulness sa pastor, walang faithfulness dito sa bahay ng Diyos. That's why hindi nila ma-feel na nagbabago ang era. The era of katamaran is over na sa BCF. Kaya tanggalin na yung tamad, palitan ng Diyos ng tama na leader upang tuloy-tuloy ang prophecy ng Lord sa church na ito. Jehovah Sabaoth, the Lord of hosts. Ibig sabihin, siya ang nagdi-disperse ng mga anghel. Bawat believer, may libo-libong anghel. May hundreds na anghel. Can you imagine, isang anghel pwede niyang palayasin ang 100, 200, 10 mga demons. Nakalagay doon sa Book of Hebrews, maraming angels. Kapag ikaw ay believer, nilagyan ka ng Diyos ng angels para helpers mo. Kung tamad ka, naturally walang helper, walang angel na mag-help. Anong i-help niya sa'yo? Wala kang plano, wala kang gagawin sa assignment mo. Natural, yung mga anghel ay nalulungkot sila. Together, magre-report sila sa Holy Spirit at magsasabi na nagigrieve tayo. Hindi natin nagagawa ang function natin. Hebrews 1:14, are not all angels ministering spirits? Yes. Sent. Pinadalan ka ng anghel to serve those who will inherit salvation. Are you inheriting salvation? Kaya may inheritance tayo. Ang inheritance natin yung salvation package. Ina-unpack ko ngayong gabi, ang salvation package ninyong lahat. Kaya humingi ako ng tulong sa Lord. Lord, help me unpack. Dahil hindi nila maintindihan ang salita hanggat wala ka na magpadala ng understanding sa bawat believer. Mahirap kapag tayo ay naniniwala sa Diyos na nakadepend ka sa mga tao sa tabi mo. Wala kang direct na contact sa Lord. Mahirapan ka.
Kasi yung mga taong tinitingnan mo pag nang ano sila, nang lupaypay ka din. Kasi yun nga, hindi mo pinokos ang iyong mata kay Jesus mismo na siyang magbibigay sa iyo ng power and authority. Amen? Alright. Next. Meron pa ba? So, Deuteronomy 8:18, remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability. The ability is power. Ability or power. Ang salita ng Diyos, pag binabasa ninyo at ginagawa ninyo, yan ay ang abilidad ng Diyos nandito, pumasok sa iyo. Ang abilidad ng Diyos ay nasa iyo na. May abilidad na ako, na abilidad ng Diyos sa pamagitan ng salita ng Diyos. To produce wealth and so confirm His covenant which He swore to your ancestors as it is today. Balik tayo sa mga pangalan. Nakita ninyo, layer ang pangalan ng Diyos. Hindi lamang siya Jehovah Jireh, Jehovah Rapha pa siya. Hindi lamang siya Jehovah Nisi, Jehovah Sihikano pa siya. Sihikano, the Lord our righteousness. Hindi tayo righteous, pero pag tinawag mo si Sihikano, He is your righteousness. Sabi ng Lord, tawagin mo ako sa pangalan mo. Ako ay magpapakita sa iyo sa iyong pangangailangan. Can you imagine? Isang Diyos, ang dami niyang expression. Kailangan ko ng pera, kailangan ko ng healing. Nandyan siya, siya pa rin. He expressed Himself to every need that you have as a believer. Sa wilderness, naranasan ninyo sa wilderness. Tuyot, nag-aaway-away kayong lahat, hindi nyo maintindihan. That is spiritual. But along the way, sinabi ko sa inyo, i-met ninyo sa wilderness si Jesus. Hindi nalalaman ng ibang believer na akala nila, pagdating nila, palabas sa kanilang addiction o kanilang kasalanan, sumunod sila sa Panginoon, dadalhin ka sa wilderness para i-test. Yung iba hindi nakatagal dahil kulang ng kaalaman. Hindi nila alam. Kaya nga Hosea 4:6 na naman. Hindi nila alam na during the wilderness, they can still meet the Lord in the midst of storm. If only na napirmi sila. Ano man ang mga reklamo nila dito sa BCF, sasagutin yan ng Diyos. Hindi makahintay eh. Kaya doon na naman sila sa kabila. At yung naman nandito, kahit matagal na sila, they talk against me. Hanggang ngayon, naramdaman ko yan. Kaya nga, sila din ang nahirapan. Ako naman, natural na sa akin. Kasi naintindihan ko kayo, kulang ng kaalaman. Hanggang kailan? Hanggang kailan tayo magkulang ng kaalaman? Hanggang kailan tayo laging napupol sa posisyon na gusto ng Diyos sa atin? Hanggang kailan tayo matuturuan na hindi pakain ng pakain? Number 1, sinabi ko, magpakain tayo, pero dapat ang pakain natin, mas marami pa sa litson, mas marami pa sa mga handa natin, ang salita ng Diyos. Ang tunay na pagkain, living manna ng mga tao sa simbahan. Tandaan ninyo, kahit ano man ang mangyari, pag anak ka na ng Diyos, you're still covered by God. At kung ikaw man ay nagkamali, na-expose ka, ganun naman eh, highlight ka sa mundo kapag meron kang nagawang kasalanan. Gusto ng Panginoon na ikaw ay ma-expose. Gusto niyang expose ang kasalanan mo para matuto ka. Hindi ka bagay sa promised land kung meron kang dalang-dalang sikreto. Yung mga reklamo mo nandito sa loob. Gusto mong pumunta ng promised land, hindi pwede. Mapapahiya ka at hindi ka makapasok sa promised land. Dahil i-expose ng Lord ang lahat nating kasalanan.
Is it good news? Ano man ang mangyari, the salvation of God is still going on dahil ang Diyos ay Diyos ng pangako. Ano man ang mangyari, nagrebelde man ang lahat, the fact na napili lang talaga sila, sumama pa rin sila kay Moses yung iba, kaya naligtas sila. The Lord will still cover you no matter what. Are you blessed? At ang ating mga level, ang dimension, there are times na hindi na kayo effective kasi hindi kayo nagda-travel. Yung iba sa inyo hindi natututo. Yung alam nilang verse ganon at ganon pa rin. Pero pastor sila. Paano ka maging effective? Yung mga dala mo mga bata, katulad dito may young people ako. I have to know them na sila ay iba ang dimension nila. Mayroon silang bagong dimension na kung hindi ko alamin, hindi ako maka-jive sa young people at hindi sila lalago sa aking leadership. I have to admit, dumating na ang time nila. I have to be at the back at sila na ang magiging frontliner dahil ito na ang generation nila para ipakita nila. God will provide them anointing enough for their dimension. At kahit anong gawin ko, pag sila na ang kanilang dimension na ang gagamitin ng Lord, He will continue to flow. Your line will be flowing dahil ito ang time na binigay ng Diyos sa inyo. Ngayon, kung hindi pa na-activate si CJ, maring mawala yan sa kanya. It's a matter of choice, ladies and gentlemen. Lilipas ang time nila na binigyan kayo ng pagkakataon, sinayang ninyo, well, darating ang araw, nagtataka kayo, dry na dry kayo because you are not already anointed to do the job. Anointing is the evidence of the presence of God. Pag hindi na tayo namumunga, hirap na tayo sa ministry, ibig sabihin, wala ka ng anointing. God will surely drop you dahil hindi ka lumago. Hindi ka lumago sa fellowship. Dahil sa fellowship mo makukuha ang lahat. Kung totoong nagpe-fellowship ka sa Panginoon, nakikita ka lagi sa fellowship. Kung hanggang ngayon, pa-off and on, kung kailan nyo lang gusto, well, I tell you, the anointing cannot work with you. The anointing flows to those people who are flowing with Jesus, going with Jesus. Be with me, God said, and I'll show you the promised land. In fact, God delivered the people, the children of Israelite, from Egypt to wilderness. From wilderness to Him. God wants to deliver you to Him. Hallelujah! Kaya hindi tayo dapat nagkukwit dahil we are on journey. At yung iba sa inyo, pa-off and on, you're not on journey. Hanggang dyan na lang kayo. Hanggang dyan na lang kayo sa Sambuanga. At dahil maganda ang mga maling doon at mga kung ano-anong makikita sa Sambuanga, nag-stop over ka, hindi ka na nakarating sa iyong paroroonan. So, I guarantee you, tonight is a night of prophecy. I prophesy that this church, the era of katamaran is over na. We will see what the Lord will do. He will pick you up and drop you, and He will provide leaders that could give fire to this church. Hallelujah! That's why prepare kayo mga young people. I want you to have more disciple. When you go out from here, you fly, it doesn't matter. Your position derives on your anointing. Kahit saan kayo sa buong mundo, ang anointing dala-dala ninyo. All you have to do is to grow maturely and be in the era, be in the dimension which God had given you.
The power, Acts 2:17, is pouring out now. The Spirit of the living God is pouring out to us. But where are the leaders? They could not position themselves. Hindi po lahat ng leader born again. Tandaan nyo, hindi lahat ng pastor. No, paano nating malaman na born again sila? Buhay nila ay ang buhay na hindi na katulad ng dati. Walang cha-cha-cha-cha, diretso, masaya, ginagawa ang salita ng Diyos. Shall we all stand? Sabihin mo sa katabi, huwag kang magalit kay pastora. Oo, kasi si pastora hindi nagagalit. Siya po ay ginagamit ng Panginoon para ipadala sa inyo ang kanyang prophecy tonight. Are you ready, Pastor Alfredo? You're going to release your anointing sa mga bata na nangangailangan ng leadership. Kung mayroon pa kayong chance na magpagamit, kumilos na kayo. Pero pag kayo ganun pa rin, wala na tayong magagawa. Because sabi ng Lord, kailangan ng inyong submission. Surrender is the word. Marami sa atin natatakot mag-surrender. Kasi ang tinitingnan nila pag nag-surrender, defeated sila. Nagkamali kayo. When you surrender to God, that is the place of victory. Surrender your time, surrender everything for the use of God, you will have a victorious life. Tonight, receive the prophecy of God. May the Lord continue. If you listen to the word of God and you open your heart, you receive the anointing tonight. Acts 2:17. Ibubuhos niya ngayon din ang kanyang pagpapalang espiritual, ang kapangyarihan niya sa iyo para maging leader niya. Kahit anuman ang inyong matatamasa, God's promise that He is your Jehovah Nissi. Siya ang Diyos na kailangan nyo. Kaya kung totoo ang inyong pag-surrender ng inyong leadership, wala kayo dapat reklamo sapagkat more than enough ang supply ng Lord. Hindi lamang pera ang isupply niya. Ang lahat ng kailangan mo ay oversupplied sapagkat yan ang kanyang promise dahil sa mga huling araw na to, kailangan niya na ng workers na serious, masigasig, nagti-triple time sapagkat darating na nga po siya. Sa mga hindi masyadong active, well, maaring mabigyan pa tayo ng pagkakataon kung kayo ay sumuko na. Isuko nyo na ang lahat naghihinder sa inyo para dumikit sa Lord. Yun lang ang sikreto. May God bless you tonight as you go. And remember, as long as ikaw ay sumusunod sa Lord, covered niya, sagot ka niya sa lahat ng bagay. Receive it in Jesus' name. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat. Awake! Magising na tayo. Mga kabataan, young people, this is your generation. I was broken, Use the power of God. but I won't stay down. Chains are falling, hear the freedom sound. From the ashes, see the warrior rise. BCF is a warrior Heaven about to rise. Let your light shine. hell shakes when this child of God Awakes. I am burning bright with faith. I roar with the lion, Roar! Can you and free. join us? Let the fire inside of me. Amen. Fear is
child of God awakes. I am fire burning bright with faith. Early in the morning, I roar with the lion. your praise and worship can shake the hell. Hell quakes at the fire inside of me. Rise up, stand strong, Shout loud, press on. Rise up, stand strong, shout loud, press on, rise up, stand strong, shout loud, press on. rise up, stand strong, shout loud, press on. Receive the power of God. Be strong in the Lord. Hell shakes When this child of God awakes, I am fire burning bright with faith. I roar with the lion. Alive and free. Hell shakes at the fire inside of me. amen. Hell shakes when this child of God Awakes, I am fire burning bright with faith. I roar with the lion. Alive and free. Hell quakes at the fire inside of me. rise up, Stand strong. BCF, Out loud. shout loud. Song. Amen. God bless everybody with awakening in Jesus' name. Amen.